Of course po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to locate mga firearms and to account all our firearms. O tuloy-tuloy po yan, wala po yan. Hindi po na pinagbabawal yan kasi normal police duty po yan. Trabaho po ng PNP natin to account all the firearms po natin. Walang dapat na ikabahala ang Commission on Elections sa ginagawang Oplan Katok ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, tanging ang mga gun owners na paso ang lisensya ng baril ang kanilang kinakatok upang ipaalala na kailangan na nilang mag-renew ng lisensya. Mayroon aniya silang listahan base sa kanilang data system kung sino ang mga expired na ang lisensya ng baril na kailangang katukin. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin Yung may mga baril na hindi po na rin-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Kasi, di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's a purpose ng katok. Tiniyak din ni Chief PNP na hindi magagamit sa politika ang Oplan Katok at hindi rin ito hahantong sa harassment. Ang sinasabi ko nga, yung Oplan Katok is purely dun sa mga taong meron pong unregistered firearms. We just want to account all their firearms. Bakit tanong namin, bakit hindi nyo pa napaparegister? Yun ang po yung gusto po namin. Kaugnay nito, sinabi ng PNP na makikipag-usap sila kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa susunod na linggo upang ipaliwanag ang Oplan Katok ng PNP. Nauna nang sinabi ng COMELEC na dapat na ihinto ng PNP ang Oplan Katok ngayong election period hanggat hindi na ilalatag sa COMELEC ang operational guidelines nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.